sinuswimming ng MTRCB. Ang NTC naman, tinatawag ng indefinite suspension ng network. May nag-offer ko mga officials ng NTC, even na congressman, na humingi ang tawag niya sa akin, isang congressman, sabi nila, Atty. Mark, pasensya na ha, trabaho lang, may sinunod lang kami. Maging ang social media accounts ng SMNI ay hiniling ng mga makakalimang kongresista na tanggalin. Matapos ang ilang pagdinig, dalawang bagay ang naging resulta nito. Isang panukalang batas sa tanggalan ng prangkisa ang SMNI at ang paglalabas ng warrant of arrest kay Pastor Apollo. Nakapagtataka na dahil pati ang pangalan ni dating Pangulong Duterte ay ibinawit din sa pagdinig sa prangkisa ng SMNI. Bakit merong mag-transfer ng responsibility from the executive pastor as the property administrator to former President Rodrigo Duterte? Mr. Chair, I will also move to invite the former President Duterte kasi siya yung in-involve as pinasahan ng property. Ito'y matapos sa itinilab ng administrator. The Kingdom of Jesus Christ ang dating Pangulo ilang araw bago ang huling pagdinig ng komite. Siya po ang mag-administer ng lahat ng kingdom property sa Philippines po in case may mangyari ay Sa kasagsagan din ng pagdinig ng Kamara, inaandar ng komite ni Senator Rizzo Ontiveros ang investigasyon sa umaling mga krimen ni Pastor Apollo. Ayon kay Ontiveros, nagpasaklolo ang mga dating miyembro ng kongregasyon at dapat silang bigyan ng hustisya. Pero ang simpleng sagot ng kampo ni Pastor Apollo. So yung mga ganun pong proseso dapat ginagawa sa ating mga hukuman. Kung ipagpapatuloy po natin yung ganung sistema ng investigasyon, para kung nababaliwala ng ating mga korte, no? Na aagawan po ng poder ang ating judikatura, no? Kalaunan, isa sa mga kinuhang witness laban kay Pastor Apollo ay ininawit na rin ang mga Duterte. Minsan ko pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At umaalis na po sila doon sa Grand Mountain. Wala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Kami magtanggap ng baril sa Pastor Buloy. Ako pa mga binigay sa kanya ng kanyang bukas. It's silly. Bakit ba si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sana siya kuha. Kung sana siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Binigang-diin naman ni Vice President Sara Duterte na dapat bigyan ng patas na laban si Pastor Apollo sa tamang korte. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Tulad sa Kamara, ang pagtugis kay Pastor Apollo ang gustong gawin ng Senado. Ang kaso nito ay hindi naman nabago. Unang pumutok ang issue sa US kung saan kinasuhan si Pastor Apollo ng kung ano-anong kaso. Ang kwento, mga dating misyonaryo daw ang nasa likod nito. May mga karumal-dumal daw itong mga kaso sa loob ng KOJC at nang mabisto, agad daw itong pumakas at lumulpad pamunta sa Amerika. Hinarap naman ang mga aligasyon ito ni Pastor Apollo. Sa katunayan, nasa 20 mga balikang abogado sa Amerika ang may hawak ngayon ng kaso. Bagamat wala pang hatol na korte sa Estados Unidos sa kanyang mga kaso, inilagay na ang kanyang pangalan sa most wanted list. Federal Bureau of Investigation at nagpatupad ng sanctions. Kabilang na rito ang pagpapasara ng kanyang official social media accounts. Mas komplikadating na dahil maliban sa gustong makiimbisiga ng legislatura, ang dating kasong ibinasura na ng Local Prosecutor's Office noong 2020 ay inilitad ng Department of Justice na makilang tulad sa Kamara at Senado. Nalilabas naman ngayon ng warrant of arrest ang WRTC para kay Pastor Apollo kasama at iba pang misyonaryo ng KOJC dahil sa umanay pang-aabuso
Sa sumunod na linggo, ang Pasig RTC naman na naglabas ng warrant of arrest dahil sa umuling kaso ng qualified human trafficking. Sagot naman ang mga abogado ni Pastor Apollo. Kailan na-dismiss ito? Noon pang June 29 of 2020. Nag-file po sila ng motion for reconsideration and then we defended Pastor kasi hindi talaga totoo itong mga parating niya sa kay Pastor, no? We cannot help but suspect that this is really politically related because in the past, wala naman nagpakita ng ganong interest si Senator Ontiveros po dito sa kaso. Kapansin-pansin din ang ilang online news outlet na naglalabas ng serye ng propaganda laban kay Pastor Apollo. Ayon sa isang artikulo ng Asian-centered journal kabilang ang Vera Files sa Cropper sa parehong pinupondohan ng US-based National Endowment for Democracy na isang front operation unit ng CIA sa pakikialam sa mga foreign government at media infiltration. Ito rin ayon sa dating kani ng CPP-NDF ang nagiging tuntungan ng mga makakaliwa na gustong sirain ng pamahalaan o kung sino man kalaman nila. So the CIA is using Rappler to condition the public that if ever si Pastor ay kuhanin nila ng extraordinary rendition, yan ay justified dahil si Pastor ay armado, maraming armas na high-end and high-tech, yung mga witnesses na ginamit nila ng mga sinungaling, konektado si Pastor sa sinasabi nilang Iboloy, Duterte criminal clique. That's the way CPP, NPA, NDF lined their propaganda and Ontiveros, and that's the way Rappler projected Pastor. Kung natin madalas mababasa o maririnig ang salitang anak ni Carlos Marcos, ang mainstream media ngayon ay nag-iba na rin ang kanta sa pagbabalita. Limang dekadang panloloko at panlilang ng komunistang terorista grupong CPP-NPA-NDF. Dalangin ni Pastor Apollo na mawala na rin sa kalaman ng banyagang ideolohiya nito ang Pilipinas. Ideolohiyang hindi kumikilala sa Diyos at pumapatay ng kapwa-tao. Ilang taon siya nawawala. Kaya ganun na lang ang pagsusumikap ng SMNI na inulat ang mga mamamayan at depensahan ang pamahalaan sa kanyang mga pangangaral. Lagi rin itong ipinupunto ni Pastor Apollo. We've been oppressed by that for many, many years. And people all over the Philippines, all families, have been affected by the atrocities of this group. But look, the Father hears the cries of the oppressed. You think it's an accident that he put me up as an appointed son? You think it's an accident that he put up SMNI as the broadcast media that will tell the truth? It is divine intervention, my brothers and sisters. Kapansin-pansin din sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Iba ang naging tayo ng kanyang rehime laban sa rebelling grupo. At partikular dito ang muling pagbuhay sa peace talks. Mismo si Vice President Sara Duterte kontra sa hakbang na ito ng gobyerno. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Kaya naman, hindi na napagtatangang gagawin ng mga miyembro ng teroristang grupo na atakihin si Pastor at ang SMNI. Ang mga ito, nagbabanat kayo na kaupo ngayon sa Kamara bilang mga kongresista. Ang CPP-NPA-NDF po ang nagpapatakbo kay Franz Castro, kay Raul Manuel at kay Arlene Brosas because they are part of the entire organization of the CPP-NPA-NDF. Sa ideolohiyang komunismo, minsan nalalaki ni Pastor Apollo na dapat nang mawala ang mga Pilipino sa kolonyal na kaisipan at tuluyang tumayo sa mga sarili nitong paa. The President and me are one in thought about anti-colonialism because you heard me once that I said our mission now is to decolonize the mind of the Filipinos. Once upon a time I was also enabled, not all Filipinos maybe majority of us, but the Lord God Almighty enlightened my mind about our colonizers.
when they brutalized us, being religious, being non-violent, God-fearing, and law-abiding. And that event opened my mind actually that the face of our colonizers as they have projected to us is not really who they are. And I'm not against anyone. I'm not against the Americans. I'm not against anyone. I don't look at anyone as superior than me, or I don't look at anyone as inferior than me. All we want is just equality. Matatandaan ng ilang pangangaral at diskusyon ni Pastor Apollo, lagi niyang pinalalahanan ang Amerika kaugnay sa kapangyarihan ito bilang isang bansa. You have been given the grace of God to be the ruler of this world as a unipolar world. And you know that is now slipping out of your hands because of what you have done, because of what you have shown all over the world. So, we want you to be where you are before. But if that does not happen, then there is no more chance for you to lead the world. No more moral authority to lead the world, and no more spiritual moorings to guide the world into what America was. Because America was founded fundamentally by the Christian principles of the founders and the framers of the Constitution. Sa pinakahuling pahayag ni Pastor Apollo, sinabi niyang hindi siya haharap sa gobyerno kung hindi maibibigay ang kanyang hiling. Ito'y dahil ikinababahanan ng butihing pastor ang umano'y extraordinary rendition na posibleng gawin sa kanya ng Amerika. Lalo na't ayon-ayon sa kanyang credible source, mayroong $2 million na nakapagos sa kanyang ulo dahilan upang piliin niya na hindi magpakita sa publiko. I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Ayon naman sa mga dating nakapagsalita ng palasyo, hindi nila masasisi si Pastor Apollo kung ganito ang kanyang desisyon, lalo nagsangkot ang Estados Unidos. Kung patas ang laban, sisikot siya. Pero hindi po patas ang laban ng mga Amerikano. Dokumentado po yan na legal sa kanilang makidnap. Dokumentado po yan na ginagawa ang extraordinary rendition. Sapagkat yun pong pamalang Estados Unidos, pangitay nasa wanted list at talagang ginagawa nila para burahin ka. Pinakita lang sa kasaysayan na talagang ina-assassinate nila yung mga nasa wanted list nila pag hindi nila makuha. Magilis sa naging paglihis ng Rehimeng Marcos sa mga pangako nitong patuloy na pagbabago. Dahilan upang agad na lubulusyon ang iwanan ng publiko. This rally in Liwasang Bonifacio is the beginning of the end of violation of the rights of the Filipino people! Hindi na rin maikakaila ang maagang pagsiglab ng diskontento at daing mula sa mga mamamayan. Hindi tayo magsasawa kahit nawalan tayo ng boses. Sisigaw at isisigaw pa rin natin ang katotohanan! Maging ang mga dating kaalyado, dismayado na. Amen! Ang natulog sa inyo sa kapangyarihan! Dahil ang Pilipinas ay kapangyarihan ng Diyos na may kamay! Sana hindi tayo pinakalimutan, sila lang yung umamon eh! Ito po ay para sa bansa. Blessings all the days of your life. Nabi Pastor Apollo na naglilingkod sa Diyos upang mapabuti ang buhay ng mga tao. Ngunit ngayon ay isinasakta ang hinihiling na patas na laban at katarungan ay pinagkait pa. Kung tunay ngang ibinyenta ng gobyerno ito sa kamay ng mga banyagang isang Pilipino nagliligtas ng kaluluwa mula sa paggawa ng masama.
Sino ang mga Poncio Pilato ngayon na naghuhugas kamay at nagpapako sa krus ng mga inosente? Isinusumpa nila kanilang integridad at paninindigan lang sa personal na interes. Go ahead and mock my name. Hindi mga Poncio Pilato ang kailangan ng bayan, kundi mga lider na may tapang at integridad upang ipaglaban ang tunay na katarungan at kabutihan para sa lahat. I'm just preaching. They put me in the category of Bin Laden. I'm not a terrorist. I'm not a drug lord. I'm not a drug pusher. I'm not a violent terrorist. My intention is not to destroy nations. My intention is to just preach peace and love all over the world using the Bible as the gospel of Jesus Christ. And people are magnetizing to that kind of message. Is that my fault? Is that my mistake?